So, ganito yung nangyari. Uh, Update on the Rhythmic and Quantower. Um, so, sa Quantower, sa Rhythmic pala. So, nag-download ako nung kanyang application, which is a standalone. Sinubukan kong itong gamitin, yung free demo for new traders. So, pagka pinasok nyo itong sign up, mayroon sayang ito, papipilapan sa inyo. And since naka-fill up na ako dyan, dito ako dumiretso sa sign up. And since meron na akong registration, nag-sign in lang ako. And ito yung lalabas sa kanya. Yung mga documents na kailangan yung i-check. And kailangan yung i-allow. So once na nakuha na niya na yan, tandaan nyo kung ano yung user ID nyo as well as yung password. And assuming na na-install nyo na yung Quantower and yung Rhythmic, so assuming na meron kayo niyan, i-off ko muna to. So, ito yung Rhythmic. So, pag pinasok ko yan, since naka-remember me setting ako, ipinasok ko lang yung user ID nung Rhythmic as well as the password. Ganon din sa user ID nung same thing na ilalagay nyo dito. Tapos, laging naka-on itong allow plugins and then yung market data. So, once na maipasok nyo na yan, log in lang kayo and it will go straight to this application. By the way, balikan ko ulit, no? Mag-log out muna uli ako. Meron akong hindi na nabanggit. So, halimbawa, balikan natin tong Rhythmic Trader. Ito pala. So, dito sa Rhythmic, sa system, dapat piliin nyo yung Rhythmic Paper Trading and then piliin nyo dito kung saan kayo pinakamalapit. So, since malapit tayo sa Hong Kong kaysa sa Tokyo or Singapore, Hong Kong yung pinili ko. So, it will be the same choices dito. Yun din yung ilalagay nyo. Rhythmic Paper Trading in Hong Kong. Tapos, pag nagawa nyo na yan, make sure na naka-allow yung plugins. Then, tsaka kayo mag-login. So, papasok siya sa RTrader Pro login. Once na naka-on na yan, punta na kayo sa Quantower. Double-click. And then, since naka-setup na kasi itong Quantower ko for Rhythmic, mag-auto sign in siya. But, we can disconnect. Ito yan eh. So, by default, yung DXLED, laging connected dyan. Ito ata yung para dun sa mga futures data. Once Rhythmic, ito yung magiging connection natin with Bullnox. So, open ko lang yan. Cancel ko muna yung auto connection niya. So, pagpalagay natin na ngayon nyo palang ilalagin yung inyong account. It will be the same thing, yung user ID and then yung password nyo. And then, dito ako nagkakamali ng una. Dapat pala, kung halimbawa, nanggagaling sa Chicago yung data, sa Rhythmic, ibabato niya dito. Dito naman, ibabato niya yung sa Hong Kong niya ibabato yung coming from Chicago. So, mapapansin nyo, pag nag-login ako rito, at pinili nyo nga yung Chicago, di ba? Chicago area. Doon siya kukuha ng data. So, pag kinonect ko yan, in about a few seconds, iti-trace niya yun kung saan ako nanggagaling.
saan papunta yung data niya, itatapon niya sa Hong Kong side. So once na connected diyan, mapapansin niyo rito magkakaroon ng green, oo, magiging green siya instead of blinking like that, ayun. So connected na siya. So once connected na siya, yung weird part niyan is that ito kasi nadi-disconnect itong application na 'to. Makikita niyo rito may nakalagay na, "You've been logged out because another program is logged in." Yun yung medyo nakakalito, bakit kailangan pang dumaan sa Rhythmic application. So anyway, so since connected na siya dito, that means binabatuan na siya ng information na rhythmic yung ano, yung magiging bridge niya. But then since wala pa yung Bullnox, wala pa akong datang makukuha or hindi magkakaroon ng connection between this to Bullnox. Yun yung kailangan ko kailangan ko na mai-resolve ba. So, since hindi pa kasi ako paid for to use Bullnox Profirm, so wala pa akong magagawa for that part. Ngayon, ito yung isa pang obstacle niya. Kapag ka para siyang para siyang trading view. Pag sumobra yung gamit mo ng halimbawa, yung mga indicators or you try to use one of these or yung DOMs, magbibigay siya ng ganong information na parang magbibigay siya ng notification na kailangan mong magkaroon ng license account dito sa Count Tower bago mo magamit yung mga features na yun. So, sa ngayon, limited siya. Pero at least, on our side, sa Philippine side, gumagana. Hindi katulad ng NinjaTrader na hanggang hanggang ano lang siya, hanggang demo mode or back testing. Yun napansin ko. Ang isa pang medyo parang hindrance para sa akin as a newbie trader, since bago sa akin 'tong application na 'to, bago sa paningin ko, bago hindi ko siya gamay. So, parang panibagong study na naman yung gagawin ko. At the same time, yung pressure na papasukin ko siya, pag-aaralan ko siya na may pressure ng challenge ng Prof. Funded, 'di ba? So, tingin ko parang mabigat para sa isang newbie trader para ipasa ang isang funded na ito yung gamit mo. Parang it will take a while for me to learn the basics of this application bago ko siya, fully maintindihan para may apply ko sa funded challenge. So, yun lang yung napansin ko. Katulad niya, no? May mga functions na magre-require siya ng kailangan kong bumili ng license. Yun yung isa pang problema with this one. Na unlike with Trading Plus, na you'll be using MT5, MT4, nagamay na natin kahit paano. So, yun lang yung nakikita ko rito magiging issue. Okay.